how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Okay? Emphasize ko po na ang gospel na pinipresent natin sa tao is the gospel of peace. And it is the glad tidings. Okay? Of good things. Kaya ang tamang mga ngaral, ang tamang mensahe ang dala. There are 4 questions. Okay? 4 questions sa verse 14 to 15. Okay? That must be considered sa salvation. At ang lahat ng how na ito, kinakailangan may answer na tama rin. Amen? Una, sa verse number 14, ang sabi diyan, how then shall they call on him in whom they have not believed? Okay? The lost sinner cannot call upon the name of the Lord if he will not believe. Ano ang bibiliban niya? Ang biliban niya dapat ay kung ano ang ginawa ni Christ doon sa cross. Ang good news. Ano yung good news? That is the gospel. What is the gospel? The death, the burial, and the resurrection. According to 1 Corinthians chapter 15, I think verse number 1 to 3 or 4. Nandoon nakasaad yung gospel. Tingnan mo na. Makita mo yung verses 1 to 4. Okay? I declare unto you the gospel which I have preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. Verse 2, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I have preached unto you, unless ye believe in vain. Ano yung gospel na yan? For I delivered the first of all that which I also received, and how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scripture. That is the gospel. Kaya kung minsan ang iba, lalo ang mga born again, confused eh. Bakit? Ang baptist, hindi for gospel yan. Hindi full gospel. Anong pagkaintindi mo ng full gospel? Ako pagkaintindi ko ng full gospel, kumpleto ang gospel. Full gospel. Hindi wrong gospel. Amen? Ano yung gospel? Kaya pag tinanong ko, full gospel, tanongin ko kaya, ano ba yung gospel? Doon pa lang, hindi pa alam kung anong gospel eh. Kiklaim ka, full gospel ka, pero hindi mo alam kung ano yung gospel? Baka iniisip mo, for gospel. Iba yung full gospel, iba yung for gospel. Ano yung full gospel? Kompletong gospel dapat. At ano yung gospel? Death, burial, and resurrection. Amen? Pag sinabing for gospel, 4 na gospel, it is talking about the book. Okay, ano yon? The Matthew, Mark, Luke, and John. Yan ang 4 gospel. Kaya, kinaklarify natin para hindi magiging confusing. Amen? Tayo po, full gospel tayo. Naniniwala tayo ng buong gospel. And we know what the gospel is. We believe also, sabi nga, hindi lang kami for gospel, kundi we believe the Bible, the whole Bible. Bakit? Yun po talaga ang buong gospel. Naalaala ko tuloy si Pastor Enrico, si Nervios, na pambihira, from Genesis to Revelation sinight kung ano si Jesus Christ. Oo, mayroon ako narinig sa kanya mga kapatid, yung A to Z. Ang A, ang alphabet natin hanggang C, tungkol kay Jesus Christ lahat. Sabi ko, okay ito No? Bakit po? Dahil si Jesus Christ, every katagayan, He is the Word
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So ang liwanag mga kapatid na kinakailangan, tingnan natin, ang unang how ay ito. How then shall they call on Him in whom they have not believed? The lost sinner cannot call on the Lord to be saved until they believe. Pag wala pong pananampalataya, pagtitiwala, response doon sa faith ni Christ na tanggapin mo, ay hindi ka mabigyan ng kaligtasan. Kaya inuulit-ulit natin, at inuulit na, lo and behold, may nakapagsabi sa akin na ang tracts na pinamibigay pala natin, walang sinner's prayer. Dapat may sinner's prayer talaga yan. Amen? Okay? That Christ what? Anong biliban? That Christ died for our sins according to the Scripture. Yan ang biliban ng lost sinner. Tatandaan nyo yan kay mga nagtuturo. Okay. B, and that He was buried. Yan ang gospel na biliban niya. At C, and that He rose again the third day according to the Scripture. Real salvation only comes when a man believes on the gospel and that Christ and that is Christ's death, burial, and resurrection. Yan ang good news. Yan ang ating pinipresent sa mga tao. Walang relihiyon, walang mabuting gawa, walang keeping the 10 commandments, walang giving dyan na makakaligtas. Hello? Ang paraan ng kaligtasan ay ang mabuting balita. At ang mabuting balita na yan ay walang iba kundi ang pagkamatay ni Kristo sa cross, nagbuhos ang kanyang dugo, siya'y nailibing at siya'y nabuhay maguli. And it is only Christ who is the founder of the true faith. That was what? Resurrected from the dead. Lahat ng founder of kahit anong relihiyon yan ay patay at hindi nabuhay maguli. Kaya ang may karapatan lang magligtas, hindi si Buddha, hindi si Muhammad, hindi kung sino-sinong mga tagapangaral, kundi si Kristo lang kasi siya lang ang nabuhay maguli mula sa mga patay. Kaya tama ang ating pananampalataya. Lahat ng pananampalataya na hindi ang tagapagligtas si Kristo Jesus, hindi Jesus ng Biblia, ang Jesus na pinapangaral ay bulaang Jesus. May nagkiklaim pa na siya si Kristo ngayon. At patitigilin niya yung ngayon, patigilin mo nga yung virus. Amen? Mayroong lalabas na maganda yan, kaya binabantayan ko eh. Ano kayang sasabihin ng taong ito? Kaya sabi, lahat ng mga faith healer, lahat ng mga manggagamot, hoy, lumabas na kayo at manggamot kayo. Gamutin nyo yung may mga virus nito. Tingnan nga natin. Hello? Pero sabi nung isang nagtakan, alalo, rin na kaya. Sabi nila, nagtago lang naman. May takutan na naman kayong virus kahit na healer na. Hello? Sabi ko, pambihira talaga ito. Pinagkakatuwaan na naman ng mga... Okay? Natatandaan nyo mga kapatid, si Kristo lang that finished the job on the cross makes the sinner realize salvation is fully paid. And every sinner must receive the free gift of God which is eternal life through Jesus Christ. Makinig maigi. Kung minsan pag nag-present tayo ng salvation, marami ang hindi naniniwala. Bakit? Karamihan po kasi sa kasimple ng kaligtasan at napakadali, pero mag-believe ka lang, saved ka na. Pag ganyan ang statement, hindi nag-believe yan. Nanawaan nyo? Any person who question the way of God, which is just accepting the gift, pagkatapos sasabihin, ang dali naman, yang taong yan, hindi makaka-receive ng totoong kaligtasan kasi yung taong na yan ay hindi nag-believe, namumusong pa. Amen? Kaya ang iba gustong magpakahirap. Ayusin nyo na lang yan. Ano ang pagpapakahirap nila?
kailangan magpasan lang krus. Hello? Kailangan magpapako sa krus. Lalong-lalo na pag mahal na araw. Kailangan magpenitensya para ano? Para gayahin nila pero hindi din magaya ang ginawa ni Kristo. Bakit po? Hindi madali yan. Kaya kung minsan ang tao, ang dali lang pala tumanggap kay Kristo. Mag-believe ka lang eh. Ang dali naman tanggapin ang kaligtasan. Totoo yun. Gusto mo mahirap? Magpasan ka ng cross at ipako kita sa cross. Tingnan ko nga kung hindi ka mahirapan. Amen? Madali na nga, hindi mo pa tanggapin. Amen? Gusto mo ng hirap? Halika rito, tatadtarin kita, ipako kita sa cross, titingnan ko nga. Pagutay-gutayin na ba natin? Kasi si Kristo talagang daming, amen? Kailangan mabuhos yung dugo mo, tingnan ko ako kakayanin mo. Amen? Kaya ang unang tanong po, how shall they, believe? How shall they call in whom they have not believed? Diyan parang mga kapatid. Yan ang prerequisite ng kaligtasan. You must believe the simplest way to receive the salvation of God na kung saan pinaghirapan niya sa cross. At yan po ay kailangan gawin ng sinners. Pag hindi niya ginawa yan, he may call, pero hindi siya mag-believe, wala pa rin siyang kaligtasan. Amen? Sagot ba? Sagot? Amen? Number 2, the sinners must pray. Di na pala. The sinner's prayer as an experience the moment he received Jesus Christ. Kailangan may sinner's prayer talaga. Na makinig kayo maigi, may mga tagapagturo na hindi na kailangan sinner's prayer. Lumalaganap pa yan. Baptist din ang kailangan kino-convert. Baka ma-convert pa kayo. Oo, mayroon po. Basta believe ka lang. Wala ng sinner's prayer. Sabi ko, sabi sila daw ang saved. Yung mga nag-sinner's prayer daw, hindi saved. Sabi ko, pambihira naman. Nag-sinner's prayer na ako, hindi pa ako saved. Ikaw, nag-sinner's prayer ka? Hindi. Hindi ka saved. Hindi ka nag-confess eh. Hindi ka nag-repent eh. Tama, hindi? Sabi niya, for whosoever, Romans 10:9. Ano sabi niya? Romans 10:9. If thou shalt what? Confess with thy mouth the Lord Jesus. Believe in thine heart that God hath raised him from the dead. Ano sabi niya? Thou shalt be saved. Therefore, my confession. Therefore, you need to pray the sinner's prayer. Amen? At liliwanag natin pag sinner's prayer, doon sa sinner's prayer, nandoon dapat ang gospel. Hello? Nandoon dapat ang gospel sa sinner's prayer. Amen? Okay, so yan ang unang tanong. How then shall they call in whom they had not believed? Therefore, the sinners must believe first. Because pag siya'y nag-call at hindi siya nag-believe, ay hindi niya makamtan ang kaligtasang yan na ino-offer. Pangalawang, how? How shall they believe in whom they have not heard? Kailangan may marinig sila. May marinig. Amen? Dapat mapakinggan nila ang tamang mensahe. Ang tamang ibangel. The sinners cannot believe in Him until they hear the good news of salvation. Amen? Hindi po maligtas yung sinners hanggat hindi na narinig ang mabuting balita. At ang mabuting balita ay ano? Si Kristo namatay sa iyo. But God commended here, Romans chapter 5, verse number 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So dyan makikita natin mga kapatid na ano? The sinner must heard the gospel. Because kung hindi nila napakinggan,
hindi sila makabilib. Amen? Amen? The eunuch had to hear the gospel in Acts chapter 8, verse 26 to 39. Wala na akong oras dyan. Nagbabasa siya, tapos prinit sa kanya si Jesus Christ. Oo. Tapos sabi ng eunuch, itong tubig, what that hinder me to be baptized? Sabi niya, if thou believest that Jesus Christ is the Son of God, thou mayest. Ang sabi niya, I believe. Amen? I believe. Kaya nandoon na-save yung eunuch. Bakit? Nag-believe. Nag-confess. Tama. Amen? The eunuch had to hear to believe. Paul had to hear to believe. Acts chapter 1, chapter 9, verses 1 to 18. Example din yan. Okay? May isa pa. Cornelius had to hear and believe. Acts chapter 10, verses 1 to 48. Kayo na lang titingin dyan sa mga verses na yan. Yan ang mga example na mga tao na binahagian ng kaligtasan, nagbilib at tumanggap. Okay? Ano pa? The Philippian jailer had to hear and believe. Sir, what must I do to be saved? Believe in the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Oh, believe din. Amen? Amen? So, dyan yung makikita, mga kapatid. Everybody must hear the good news of salvation for them to be saved. The lost cannot be saved without a witness according to the Word of God. Kaya napaka-importante na mayroong magpapahayag. Hello? Napaka-importante na may magsishare ng salvation because they cannot believe if they will not hear. Amen? So una, how shall they call? Yung una, if they will not believe. How shall they believe? Ang sunod na how, kung hindi sila nakapakinig. Kaya dapat napakinggan nila yung gospel. Amen? Amen? Okay. Pangatlong how. How shall they hear without a preacher? Amen? Lahat yan po, kumpleto dapat yan. Apat na yan, how na yan, nandyan dapat yan. Para maipresent, mailarga, maipadala, maideklara at mga kapatid, marinig ng mga tao na makasalanan kung paano maligtas. How shall they hear without a preacher, without a witness? Paano? Kaya dyan, they cannot hear the good news of salvation without a witness. Sino yung witness na yan? Sino yung witness? Can anybody just a witness like Jehovah's Witness? Na? Sinong dapat na witness? Sino? Hindi lang kahit sino, pwede. Hindi lang religious leader, pwede. Dapat yung witness ay saved. Alam niya na pag siya'y namatay, langit siya. Walang nag-i-amen Ang witness dapat has the personal experience of salvation. Bakit po? Pag yan ay hindi saved, dadalhin niya lang yung tao sa relihiyon niya. Pero hindi niya madala sa langit. Bakit? Katulad lang siya ng bulag na nag-akay ng bulag. Hello? Ang tamang witness ay saved. Bakit po? Alam niya kung saan siya tutungo pag siya'y namatay. So, dadalhin niya ang tao saan? Sa langit. Pag sinisiran niya ng kaligtasan. Paano niya isisira ang kaligtasan? According kung paano din siya naligtas at tumanggap sa Panginoon. Maliwanag ba? Amen? Okay. 3,000 were saved at Pentecost because the witness 120. Katao yan. Kasama mga disciples dyan. The eunuch was saved because Philip witnessed. Amen? Kaya mayroon tayong soul winner na nagsishare ng salvation sa tao. Amen? Amen? Okay. Paul was saved because Stephen witnessed. Yan. May witness. May magsishare.
Cornelius and his house were saved because Peter witnessed. Oh. Philippian jailer and his house were saved because Paul and Silas witnessed. Makikita nyo, may ginagamit si Lord. Sinong gagamitin niya ng witness? Bawat save gagamitin niya. Save ka na ba? Save ba kayo? Di ikaw ang witness. Hindi Jehovah Witness. Sino ka? Baptist na witness. Hindi Jehovah's Witness. Baptist na witness. Bakit? Ang Baptist na witness lang ang alam niya na pag siya napatay, langit siya. Tanungin niyo yung Jehovah's Witness kung saan ka dadalhin. Di alam. Amen? Kaya yung ligtas, yung witness. Yan ang pangatlong katanungan. You and I were saved because someone witnessed to us. Therefore, ngayon na saved na tayo, tayo naman mag-witness sa iba. Hello? Gamitin natin itong coronavirus nito paraan para maka-witness tayo ng tao. Sige, makapitan ka pag hindi ka tatanggap kay Lord. Tingnan ko nga. Kung hindi tatanggap yan. Amen? Ganun lang eh. Every opportunity gagamitin natin para ma-share natin ang kaligtasan sa mga tao. Amen? They must have a witness to hear and believe. They must believe and call. They must call to be saved. But they cannot call until they believe, and they cannot believe until they hear, and they cannot hear without a witness. Verse number 17. So then faith what? Cometh by hearing, and hearing by the word of God. Paano sila makapakinig? Kung walang witness. Amen? Kaya kabit-kabit, yung how na yan, how they call. Kailangan tatawag. Pero paano naman sila tatawag kung hindi sila mag-believe? Paano naman sila makabilig kung wala silang napakinggan? Amen? Paano naman sila makapakinig kung walang mag-witness? Kung walang mag-share? Last, ito maganda. Tapos na, conclusion. Pero gusto kong dagdagan. 15. Pang-apat na how yan. Ito, importante ito. Ha? How shall they preach? How shall they witness except they be sent as it is written? Of course, ang sinabi yan, preacher. Okay? Now, pakinggan niyo maigi. Yang how na yan speaks of authority. How shall they preach except they are authorized? Paano ka lang maging authorized kung saved ka? Kung ikay baptize sa simbahan, you have the authority. Kanino binigay yung authority? Hindi kaninong reliyon niyang. Binigay ang authority sa Baptist. Kaya sino ang unang witness? Si John the Baptist. Amen? He was a voice from the wilderness. He was a witness. Bakit po? Dahil yun talaga ang trabaho ng dapat mga inauthorized. Dapat ikay mag-share. Alam niyo mga kapatid, ito ang malungkot. Yung mga hindi authorized na ang tatapang eh. Dalhin lang nila sa relihiyon nila. Yung mga kulto nga, hindi nahihiya. Bakit? Ang concern lang nila magparami sa kanilang relihiyon. Amen? Hindi nga natatakot eh. Oh. Pero tayong nasa katotohanan, tayo na alam natin kung paano tumawag, alam natin na biniliban, anong biniliban natin, alam natin, narinig natin, tapos tatami-tamimi tayo, hindi uubra. Amen ba? We need to exert the effort in sharing. Amen? Why? You are authorized by God. You have that salvation. Sunod na ipipreach yun, ginagawa ko kanina. The I am of salvation. Marinig nyo rin yan. Salvation pa rin yan. So sabi doon, I am not ashamed
Hindi dapat nahiya, hindi dapat natatakot ang isang mananampalataya. Bakit po? We have the truth. We have experienced it. Amen. At anong ikakatakot mo? Anong ikakahiya mo? Bakit po? Ang Panginoon ng mga nagligtas sa'yo, hindi nahiya eh. Hinubad-hubadan pa nga siya eh. Oh. In the crowd, siya po ay talagang pinagtawanan pa, pero hindi nahiya. Tapos ikaw, tumanggap sa Panginoon, mahihiya ka? Naman. Amen? Ha? Kaya tatandaan niyo yan. The sending out, okay, the authority was given. Therefore, we bring good tidings. We bring good news to people. We bring hope to people which are hopeless. So anong gagawin natin? Grab every opportunity, gamitin natin kung saan tayo nilagay ng Panginoon at gawin po natin. Amen? Kung kayo matalote, matatakutin, sumama kayo sa market preaching para maalis ang takot nyo. Alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Amen? Mamigay kayo ng tax. Pag hindi tanggapin, thank you! Uy, utma ka niyan, hindi tinanggap, hindi nila ako magbibigay. Ano ka? Para sa inyo po, tanggapin nyo, palangit kayo. Pag hindi nyo tinanggap, thank you! God bless you! Sana madapa ka. Sabay ganun. Amen? Mayroong itatapon yung trucks, okay lang yan. Itinapon mo ang kaligtasan, binigyan ka na, mananagot ka sa Panginoon. Pag ikay pupuntang impyerno, maalaala mo na nabigyan ka ng tax, hindi mo binasa. Ngayon, hindi mo kami masisisi na ikay papunta doon. Bakit? Kasi binigyan ka na ng tsansa ni Lord. Pero hindi mo tinanggap, nireject mo. Amen? Ganun lang yun eh. Kaya kung kayo may takot, sumama kayo para maalis ang takot at maranasan yung mapahiya pag hindi tinanggap. Amen? Maranasan mong magpakapal ng mukha. Amen? Maranasan mong talagang, pero alam nyo, matutuwa ka pag tinanggap naman. Na-inspired ka naman pag may kakausap siya. Ano kayo? Christian kami. Bible Baptist kami. Ganito. Sarap mag-share. Amen? Amen? Bakit po? May magtatanong eh. Yun na nakaka-inspire. Yung mga mag-reject, hayaan mo na yan. Oo. Kaya huwag kayong matamimi pag hindi tanong. Hindi. Maraming salamat po. God will judge you. Hindi. Huwag naman. Magagalit yung tao. Amen? Basta yun lang. Thank you. Ganun lang eh. Mambihira. Hindi ko tinanggap. Nag-thank you pa. Anong gagawin ko? Sana madapa ka. Hindi naman po pwede ganun. Public yan eh. Amen? Basta friendly ka lang. Ganun lang. Basta share lang. Pero mas marami ang tatanggap. Mas maraming tatanggap ng babasahin kaysa mag-reject. Okay pa rin yun. Amen? Ngayon, lumalakas ang loob mo. Amen? Tumitibay ang dibdib mo. Naaalis ang takot mo. Naaalis ang hiya mo. Magiging walang hiya ka na pagdating sa gospel. Amen? Pero alam nyo, marangal na trabaho yan. Tapos, mayroon pa nag-a-announce, ang mga nagpipreach, mapaproud ka eh, pambihira. Pakinggan mo yung mga nagpipreach. Maging proud ka, yan, pastor ko yan, galing. Galing ng hataw, galing ng banat, amen? Ganun lang yun eh. Matutuwa ka. May pa-announce pa. Di ayos, may prayer pa, pambihira naman. Hindi ka ba matutuwa niyan? Amen? Amen? Yan po ay isa sa pagdidevelop ng ating strength, ng ating so it of utmost importance
that every born-again child of God, saved by His blood, obey the Great Commission to evangelize, to go with the gospel. How shall they preach except they be sent? Soul winning start at the heart by authorize God to share the gospel of peace. Alam niyo mga kapatid, pag nandyan na sa puso mo yan, okay, and I really believe it is now the right time na magaganunin natin. Alam mo bakit? It's been a long time we've been at church in this place. Okay? Hindi pa natin naaabot yung mga barrios wari. Kaya to preaching, mga kapatid, may mga taga-baryong namamalingki madaling araw. Hello? Ngayon, pag narinig nila yung gospel, nabigyan na at least nakasow na tayo ng seed. Bakit po? Tandaan po ninyo, pag ang ating bayan hindi natin na-reach ng gospel, i-require din ng Panginoon yan. Jerusalem natin ini. Amen ba? Kaya exert the effort. Wake up early. Join kung sinong nandyan. Ang dali lang naman. At saka hindi ka nga mamukha-mukhaan eh. Bakit madilim niya pa? Amen? 5:00. Eh, mga kasama ko lang, 5:30. Ako gusto ko sana 5:00. Bumabanat na. Para ano? Malamig-lamig ang parang isang mag-jogging-jogging ka, pumunta ka na doon at mamigay ka ng tracts, kasama ka ng mga kapatiran. Hindi. Amen? Oo. Pag sabi, saan kayo? Yan, yung nagpipreach yan, pastor namin yan. Oo. Saan kayo galing? Sa Bible Baptist kami galing. Bakit po? Pinapangaral namin libre. Oo. Ganun yun eh. Pag yan po ginawa natin, you know what? God will be magnified and glorified in our city. Puprotektahan ng Panginoon. Bayan natin. Because the freedom of the gospel are spreading. Tandaan niyo po, huwag niyong kakalimutan. Nung pumutok yung pinatubo, pinag-usapan na ang bayan ng Concepcion will be the catch basin of the Lahar. At pag iyon ay tumuloy-tuloy, ang bayang ito ay mawawala sa mapa ng Tarlac. Dumating nga ang Lahar. Pero this pastor have preached kahit na mayroong alikabok. At doon ako nagka-asma. Kaya pasalamat ako sa pinatubo. Dahil sa pinatubo, nagka-asma ako. Pero I never refrain in preaching the gospel. I'm pleading, di ko makalimutan ang isang preaching ko dyan habang may pinatubo. Ang prayer ni Abraham, if there were 30 Christians, if there were ganito, ang pleading, Lord, will you destroy Concepcion? Kaya hindi din-destroy ng Panginoon eh. Kung may 45 pababa ng pababa, hanggang 10. Kaya sabi ko sa church that time, mga kapatid, damihan pa natin pagsosoul winning para ang bayan natin ay hindi alisin ang Diyos sa mapa. Dahil may Kristiyano ditong tumitindig. Amen? And God granted our request up to now. Therefore, pasalamat tayo. Nandito pa tayo, nilagay tayo ng Panginoon dito. Tuloy-tuloy sa pangangaral at huwag matakot. Yung iba nga dyan ng mga gawain wala namang binatbate. Pero tuloy-tuloy, tayo pa. Amen? Anong gagawin natin? Tuloy lang ang trabaho natin, maglingkod ng maayos, magtiwala sa Diyos. Dahil alam po natin, when God is pleased, His protection, His preservation, and His influence will be ours. Amen? Tumayo tayong lahat. The how of salvation now was answered. How then shall they call? They must call. How then shall they call if they will not believe? They must believe. How shall they believe if they do not hear? Therefore, they must hear the gospel.
How shall they hear without a preacher? Therefore, there must be a witness, a preacher. And how shall they witness kung hindi sila authorized? Therefore, we are authorized. Will you do your job? Will you do your part? Will you take a little bit of that part for the sake sa bayan natin, for the sake ng ating ibanghelyong pinagkaloob ng Panginoon sa atin? The gospel of peace must be shared. Will you be a part of that endeavor? Take part. Panalangin nyo. Panalangin nyo. I-share yung kaligtasan nyo kahit kanino. Amang banal, dakilang Diyos ngayong gabi. Again, the message of salvation was presented. We saw the need. Tulungan ninyo ang aming market preaching. Nawa ma-experience ng aming mga membro ang talagang kapursigihan dito. Ako bilang kanilang pastor, kahit na tired, kahit na matanda na, sige lang. Pursigido, Panginoon, because I want them to realize the importance of this. Sana, Panginoon, everybody will say, Lord, I'm willing. Lord, I will give an extra time and effort. If the Lord had spoken to your heart, the altar is open, you come. Dito, nalangin kayo. In sharing your gospel to others. Come on. Come on. Marami kayong kakilalang mga tao. Kakilala nyo, hindi ko kakilala. Kaya sige lang, take part. Take part. Iba sa inyo should pray, Lord, yung dating init ko sa pagsishare, dapat ibalik mo. Restore unto me that excitement, that joy, that determination, that hotness of the heart. Bakit? Yan po ay kailangan sa panahon na to. We are living in the last days in a very dangerous, in a crisis time, and this is the opportunity that we can grab para marami pang makakapakinig ng Ebanghelyo. Gamitin nyo kami. Hindi kami bang tamimi, hindi kami magtakot. Amang banal na kilang Diyos, mamagnify at mag-glorify kayo sa desisyon ng bawat isa. Pakinggan nyo sila. Ibalik. Pagkaloob nyo yung sigla, ang takpang, Panginoon. Drive away the takot. Ang boldness, alisin nyo yung magiging mahiyain. Gamitin nyo kami. Na ang aming presensya will create an impact, lalong-lalo na sa aming Jerusalem, sa aming bayan. Mahal po namin kayo. Mahal namin ang mga tao sa aming kapaligiran. Gamitin nyo kami na instrumento ninyo, O Diyos. Patuloy nyo kayong pagpalain at patnubayan. Mamagnify kayo, Panginoon. We know the truth. Lord, help us to express the truth and to share the truth sa iba. Ang kaligtasang aming natamo, wala na pong ibang magbahagi nito kundi kami. Panginoon, pagpalain nyo ang aming heart's desire. Ipagkaloob mo yan, yung heart's desire na yan sa simbahan namin. Mahawaan ang bawat isa. At hindi po pwedeng sabihin na, kayo lang mangaral, kayo lang magbahagi. Kami, okay na kami sa pakikinig lang. Panginoon, tawag, gamitin niyo kami na ma-realize namin, it is all our part, it is all our job. Bless each one of us. We magnify and glorify you, Lord, kayo maluwalhati. Ito'y aming dalangin in Jesus' name. And all the people say, Amen. Lunes, Martes,